Hello. Ayan. Kumusta po mga kaibigan? Kumusta po kayo? Nawa, nasa mabuti kayong kalagayan sa mga oras na ito mga kaibigan. Ating mga kababayan, kumusta po yung mga kababayan natin na nagtatrabaho sa iba't ibang lugar na po. Na ang iba ay maaring nasa ibang bansa. And kumusta po kayo dyan? Nawa okay kayo? At kayo po lahat ay welcome sa atin pong programa, Online Values Formation Lessons. Yan. So, sa pagpatuloy po, ito po ang inyong lingkod, si Kim Di Magnaong. Tayo po ay mag-aaral ngayon sa atin pong Lesson 2. Yan. Lesson 2 na po. Ano po? Leksyon Pangkasaysayan ni Moises. Yan po ang sa linggong ito, yan po ang ating tema. Ano po? At ang talata po niyan ay matatagpuan sa 1 Korinto 10:3 and 4. Ang lahat ay kumain sa isang pagkaing espiritual at lahat ay uminom sa isang inuming espiritual. Yan. So yan po ang ating talata. So bago po yun, bago po tayo magpatuloy, paki-subscribe po mga kaibigan kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa atin pong channel, YouTube channel, Angels Community Services, ay paki-subscribe po at paki-click ang bell at paki-share po ang atin pong channel sa inyong mga kaibigan. Lalo na po ito ating mga lessons. Okay? So sa pagpatuloy po ng ating pag-aaral ay tayo po muna ay manalangin. Dakila at mahabaging Diyos na nandyan sa kaitas-taasan sa mga langit, sa oras na ito, Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa inyo pong panahon na ibinigay, na ipinagkaloob, kung saan kami makapagpatuloy sa aming pag-aaral ng aming Lesson 2 na amin pong pag-aralan ngayon. Amin pong inihiling, Panginoon, ang iyong banal na Espiritu na siyang mangunguna sa bawat isa sa amin. Nawa, itong aming mapag-aralan ay amin pong matutunan ang aral po mula sa inyong salita na mababasa namin sa Biblia. Salamat po sa pagdinig sa panalangin, patawad po sa pagkasala sa pangalan ni Jesus, aming tagapagligtas. Amen. So mga kaibigan, ang atin pong pag-aaral ay nabanggit ko nga kanina, Lesson 2. Sa tema po natin sa linggong ito, ng 4th quarter, Lesson 2. Leksyong Pangkasaysayan ni Moises. At ang talata ay ulitin ko sa 1 Korinto 10:3 and 4. Lahat ay kumain ng isang pagkaing espiritual at lahat ay uminom ng isang inuming espiritual sapagkat sila ay umiinom sa batong espiritual na sumunod sa kanila at ang batong iyon ay si Kristo. Yan. So para po sa October 3, ngayon, linggo, ang topic po natin ay ang ministeryo ni Moises. Yan. So mga kaibigan, sa buong Biblia, nadarama ang presensya ni Moises. Po. At bagaman hindi siya binanggit ng hanggang sa Exodus 2, chapter 2, isinulat niya ang aklat ng Genesis. Siya yung author ng Genesis, ang makapangyarihan at pangunahing kwento ng Diyos kung sino tayo. Yan. Kung paano tayo nakarating dito. Kung bakit ang mga bagay ay masasama, ngunit gayon pa man, bakit tayo'y makakaasa pa rin. Siya ang nakasulat dito sa Genesis ang paglalang, ang pagbagsak, ang pangako ng pagtubos, ang baha, si Abraham, yung ebanghelyo, ang lahat ay nag-uugat sa aklat ng Genesis. At ang may akda nito ay si Propeta Moises. Mahirap sukatin ng sapat ang impluensya na itong taong ito, na hindi naman perpekto. Gayunpaman ay nagsikap para sa Diyos sapagkat mahal niya ang Panginoon at nais niyang maglingkod sa Kanya.
Yan. Kaya kung meron kayong mga Biblia, basahin natin ang talata, mga kaibigan, sa Exodus 32, verses 29 at 32, na nagtala ng pag-uusap sa pagitan ng Panginoon at ni Moses pagkatapos ang kakilakilabot na kasalanan ng ginintoang guya. Anong pananaw ang tinuturo sa atin ng kwentong ito tungkol sa katangian ni Moises at bakit sa kabila ng kamaliang mayroon siya, ginamit siya ng Panginoon sa isang dakilang pamamaraan? Yan. Buksan ninyo ang inyong mga Biblia. Buksan natin po sa Exodus chapter 32 verses 29 and 32. Sabi po sa verses 32:29, sabi dito, "At sinabi ni Moses, italaga ninyo ang inyong sarili ngayon sa Panginoon. Oo, bawat lalaki laban sa kanyang anak na lalaki at laban sa kanyang anak na babae. Na lalaki upang kanyang ipagkaloob sa inyo ang pagpapala sa araw na ito." Verse 30. "At nangyari ng kinabukasan na sinabi ni Moses sa bayan, kayo'y nagkasala ng malaking kasalanan. At ngayon, sasampahin ko ang Panginoon. Marahil ay aking matutubos ang inyong kasalanan." At bumalik si Moses sa Panginoon at nagsabi, "O, ang bayang ito ay nagkasala ng malaking kasalanan at gumawa sila ng Diyos na ginto." 32. "Gayunmay ngayon, kung iyong ipapatawad ang kanilang kasalanan, at kung hindi, ay alisin mo ako, isinasamo ko sa iyo, sa iyong aklat na sinulat mo." Ayan. So, yun po ang tagpo, no? Yung pakikipag-usap ni Moises sa Panginoon, no? Noong nagkasala po ang kanyang bayan doon sa paggawa ng gintong Diyos, no? Guyang ginto na ginawa nilang Diyos. Ano po? Kahit na walang kinalaman si Moses sa kasalanan, mga kaibigan, hinangad niyang mamamagitan para sa kasalanan ng bayang ito, yung kanyang bayan. Na handang mapahamak ang kanyang sariling kaluluwa para sa kanila. No? Ano sabi niya? Kung hindi ay hindi mapatawad, alisin niyo na lang ako sa aklat. No? Sa iyong aklat, sabi niya, yung aklat ng buhay. Alisin niyo na. Sabi ni Moses, ano po? Handang mapahamak ang kanyang sarili para sa sariling kaluluwa para sa kanila. Sapat na kahanga-hanga sa Exodus 32 verse 32 nang hiniling ni Moses sa Diyos na patawarin ang kanilang mga kasalanan. Ang pandiwa ay talagang nangahulugang pasanin. Sa gayon, si Moses na naunawaan kung gaano kalubha ang kasalanan at kung ano ang kailangan para matubos ito, ay hiniling sa Diyos na pasanin ang kanilang mga kasalanan. At ito'y dahil ito ang tanging paraan, higit sa lahat, na ang kanilang kasalanan, anumang kasalanan ay mapatawad. No? Ito lang alam ni Moises na ang kailangan talaga para sa pagpapatawad ay pasanin ng Diyos ang kasalanan ng tao. Ano po? Siya yung gagawa ng paraan ng pagpasan. Ito lang ang tanging paraan ng pagpapatawad. Sa gayon, narito ang unang bahagi ng Biblia, isang makapangyarihang pagpapahayag ng pagpapalit, kung saan ang Diyos mismo sa katauhan ni Jesus ay dadalhin sa kanyang sarili ang matinding dagok at parusa ng ating kasalanan. Yan. Dahil po doon, no? Yun po ang example na makikita natin kung gaano kabigat ang kasalanan na kailangang pasanin ng Diyos mismo, mga kaibigan, mga kapatid. No? Matinding dagok at parusa ang itinalagang paraan sa kaligtasan ng sangkatauhan habang nanatiling totoo sa mga alituntunin ng kanyang pamahalaan at kautusan. Sino po? Si Jesus, ang tanging paraan. No? Dadalhin ang kanyang sarili sa matinding dagok at parusa ng kasalanan. Tunay nga, maraming siglo na ang mga lumipas ay sinulat ni Pedro ang tungkol kay Jesus. No? Anong sinulat ni Pedro? Sa unang Pedro 2, chapter 2, verse 24, sabi, siya mismo ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa punong kahoy upang tayo'y mamatay sa mga kasalanan at mabuhay sa katuwiran dahil sa kanyang mga sugat ay gumaling tayo. Amen po, mga kaibigan. Na si Kristo mismo, si Jesus mismo, mga kaibigan, ang nagdala ng ating kasalanan. So,
meron po tayong pag-asa ng kapatawaran. Bakit? Si Jesus mismo ang ipinako sa cross, ano po, upang bayaran, no, ang ating kasalanan. Napakagandang balita po, mga kaibigan. Ito po yung walang hanggang balita, good news, no? Ito po yung ebanghelyo, ano po, no, na tayo po ay magkaroon ng pag-asa dahil alam natin na tayo ay makasalanan at higit sa lahat alam natin na meron pong isang nilalang, isang pong personalidad, makapangyarihan sa lahat, na siyang nagdala, no, nagpasan ng ating kasalanan doon sa cross upang tayo ay mapatawad. Samantala, ang nakikita natin sa kwentong ito ni Moises at ang kanyang reaksyon sa kanilang kasalanan ay si Moses ang gumanap na tagapamagitan para sa isang bumagsak at makasalanang bayan. Isang naunang pagpapahayag sa kung anong gagawin din ni Jesus para sa atin. Yan. Tignan yan sa Hebreo 7:25. Yan. So yun po mga kaibigan. So nakita po natin na si Moises po ay namagitan sa kanyang bayan. At napag-alaman natin dito sa kanyang pagkipag-usap sa Panginoon na ang kasalanan ay mapapatawad lamang sa pamamagitan ng pagpasa ng Diyos. At sino nga po ang pumasa nito? Ang ating Panginoong Hesus. Yan. Dahil po sa pangyayari ay nagkaroon po tayo ng pag-asa. Ano po, mga kaibigan, tayo po ay lahat ay nagkasala, sabi sa Roma 3:23, ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya kailangan po natin sa pamamagitan ng pananampalataya ay tanggapin ang sakripisyo ni Kristo para sa atin. Amen? So ang leksyon po, aral, ay meron po tayong pag-asa. Ano po? May pag-asa tayo mga kaibigan para sa kapatawaran ng ating kasalanan. Ayan. So, hanggang dyan lang po. Meron po ditong katanungan na atin pong pagbulay-bulayan, mga kaibigan. Handang mapahamak ang kanyang sariling kaluluwa para sa kanyang bayan. Pag-isipan, sino si Moses? Pag-isipang mabuti ang mga implikasyon ng mga salitang iyon. Ano ang matutunan natin mula sa mga ito para sa ating sarili tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng tunay na pagmamahal sa iba? So, ang isa pong atin pong pagmuni-munihin ay matindi ang pagmamahal ni Moises sa kanyang bayan. Yan, tayo, ano po ang ating magagawa sa ating sarili para maipakita natin ang tunay na pagmamahal sa iba, mga kaibigan. Yan. Okay? So, yun po ang ating pag-aaral ngayon at bukas po ulit, mga kaibigan. Ano po? Bago po natin tapusin sa pamamagitan ng panalangin, ay kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa atin pong YouTube channel, ay maaari po ba na paki-click ang subscribe button, paki-click ang notification bell button, at paki-share ang ating Three Angels Community Services. Ano po? Para po marami po ang makinabang sa atin pong mga pag-aaral na gagawin. At meron pong mga topic dyan. Ano po? Pwede niyo pong i-share. Mamili lang po kayo. Ano po? Ayan. Okay, manalangin po tayo. Mapagpala at mahabaging Diyos, Panginoon, marami pong salamat sa inyo pong pangunguna sa aming pag-aaral at natutunan po namin na ang kasalanan ng bilang mga tao ay tinubos na, pinasan na ng aming Panginoon Hesus doon sa cross. Mangyari na lamang, Panginoon, namin tanggapin ito sa pamagitan ng pananampalataya upang matanggap namin ang kapatawaran ng kasalanan. At nakita rin namin, Panginoon, kung gaano naglingkod si Moises sa kanyang bayan. Nawa kami rin, Panginoon, ay makapaglingkod sa aming kapwa, sa amin pong makakayanan. Salamat po, Panginoon, sa mga aral na ito. At patuloy namin ipinapanalangin ang aming mga taga-subaybay, aming mga mag-aaral, na inyo po silang ingatan sa mga oras na ito. Sa buong araw, buong gabi, Panginoon.
Inyo pong ingatan ang bawat isa at ganoon din iiwas or bigyan po ng magandang kalusugan, malakas na katawan para po lumaban sa mga infeksyon katulad ng mga virus ng COVID-19 at ano pa mang mga variant, Panginoon. Ganoon din, ang kabuhayan po nawa ng bawat isa, aming taga-subaybay, ay inyo pong pagpalain ang negosyo, hanap buhay, trabaho, mga paninda, ay inyo po nawang pagpalain. Salamat po sa pagdinig sa aming panalangin, Panginoon. Salamat sa pagdinig sa panalangin. Patawad po sa pagkasala. Sa pangalan po ni Jesus namin tagapagligtas. Amen. Okay, mga kaibigan. Muli, pansamantala, tayo po ay magpapaalam at kita-kita tayo bukas sa ganito pong oras. Ang atin pong pag-usapan bukas ay natupad na propesiya. Ano po? Okay. So, maraming salamat po sa inyong panonood at pakishare lang po mga kaibigan sa inyong mga mahal sa buhay. Salamat po ng marami. Bukas po ulit. Ingat po kayo. Bye-bye.